Parang pinagsisisihan ko na pinagyabang ko siya sa pamilya at kakilala ko, na kapag sinasabi niya na mahal niya kami, nagdadalawang isip akong paniwalaan siya. Parang nag-iba bigla yung tingin ko sa kanya. 4 months pa lang kaming kasal ng asawa ko at mayroon kaming isang anak. Isang babae, 1 year and 4 months na. 2 years kaming naging magjowa at alam yon ng pamilya ko at pamilya niya. Pero hindi kami nag-live-in. Nagkikita lang kami minsan at may nangyayari sa amin sa tuwing magkikita kami. At di nagtagal ay nalaman kong buntis ako. Nung nalaman ng parents namin na buntis ako, pinilano na agad nila ang kasal namin. At napagdesisyon na nila na hintayin nilang maka 1 year old yung anak ko bago kami ikasal. Para isang gastusan na lang. Biyahero ang trabaho ng asawa ko at once a month lang siyang umuwi. Na kahit na nung magjowa pa lang kami, yun na talaga yung trabaho niya. At okay lang sa akin yun. Pinaparamdam niya sa amin na mahal niya kami ng anak niya at sobrang nagpapasalamat ako doon. Pinaparamdam niya na kontento na siya sa amin at hawak ko pa yung 2 account niya. Sobrang panatag ang loob ko to the point na pinagyayabang ko siya sa pamilya namin at sa mga nakasabayan kong nag-asawa na hindi niya kami magagawang lokohin dahil mahal niya kami ng anak niya. Not until na nakita ko sa IG niya na may account siya doon. Nagtaka ako kasi hindi naman siya mahilig dun eh. Napagkakita ko pa lang ng account niya kinabahan na agad ako. At hindi ko alam kung bakit. So gumawa ako ng paraan and thanks God kasi nakakonect pala yung IG niya dun sa Facebook account niya. Kaya naman nabuksan ko para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga nababasa ko. Ninang ng anak ko yung babaeng kinekerengkeng niya. Dati niya yung ka-friends with benefits. Nanginginig ako ng time na yun habang nagbabasa ako. And aware ang babaeng yun na may pamilya na ang asawa ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko at kinumpronta ko na ang asawa ko habang umiiyak. Sinabi ko sa kanya na bakit niya nagawa sa amin yon. Akala ko kasi talaga nagbago na siya. Nung magjowa pa lang kasi kami, may cheating issue na siya. Yung paulit-ulit niya yung ginagawa sa akin at paulit-ulit ko rin siyang pinapatawad. Akala ko talaga nagbago na siya kasi pinatunayan niya yun talaga sa amin. Pero nagkamali pala talaga ako. 2 months pa lang ang kasal namin nagawa na niya yung panlolokong yun. Sinasabi ko sa kanya na kung hindi niya ako mahal, ibalik na lang niya ako sa mga magulang ko ng maayos. Kasi maayos naman niya akong nakuha. Ngayon nga ay naging maayos na ulit kami at binura na niya ang IG niya. Pero yung tiwala ko ay hindi ko alam kung kailan ko pa ibabalik. Parang pinagsisisihan ko na pinagyabang ko siya sa pamilya at kakilala ko. Na kapag sinasabi niya na mahal niya kami ay nagdadalawang isip na akong paniwalaan siya. Na parang nag-iba bigla yung tingin ko sa kanya. Yung dating mahal na mahal ko at inaasikaso ko, parang naging ibang tao sa paningin ko. Pakiramdam ko hindi siya totoo. Hindi totoo yung mga pinakikita niya at sinasabi niya sa akin. Mami Len, ano ba yung dapat kong gawin? Valid ba yung nararamdaman ko? Letter sender, Mira ng Cotabato. Kakalmahan ko lang kasi tulog na tulog ka eh. From the start pa lang unfaithful na. Hindi porket pinakasalan ka. Yung taong cheater na paulit-ulit kang niloloko at ginagago. Pero paulit-ulit mong pinapatawad ay magbabago. Hindi siya nakaka-proud simula pa lang. Kaya naman nakakahiya na nakakapagbida ka pa kahit na may cheating background siya. Kasi if ako ang kukwentuhan mo, proud ka, kinasal ka sa cheater, na paulit-ulit kang nagpakatanga, nakakatawa ka sa part na yon. No need ikalat or be proud kasi walang nakaka-proud. Imagine 4 months. OMG. Hindi man lang kayo umabot sa bracket ng pagsubok for 7 months, 7 years, 10 years, and 15 years na mag-asawa. Let's say, sige, 100% tiwala ka kasi nga pinakasalan ka. But the piece of contract will never be guarantee na hindi na yan magloloko. Noon palang pinatunayan mo na kaya kang utuin. And now, sasabihin mo pa na if hindi kanya talaga mahal, isole ka na lang. Bakit laging siya yung may option, siya yung may choice? Wala kang sariling desisyon na mamanipula ka in one snap. Pagkabura ng IG, back to normal, yun na yun. Friends with benefits, ginawa niyong kumare, nagpapatawa kayo. Nagpapatawa ka. Napapagalaw ka sa mga salitang hindi nagagawin. Nabubuhay kang puppet mima. Walang ka-challenge, my God. Paano kang itatratong gold kung sarili mo tansong-tanso na? And stop being proud of him, okay? Ginagawa mo lang tanga ang sarili mo. Don't depend on him. Magdesisyon ka para sa sarili mo. Hindi yung itatanong mo pa sa kanya, siya na nga yung nagloko. Hindi na magbabago yan kasi nga tinotolerate mo.